Nagsisimula ang pelikula kay Soyeon, isang 28 taong gulang na babae na bumiyahe papunta sa probinsya upang bisitahin ang kanyang maisakit na ina habang nasa biyahe kasama ang kaibigang si Sungho na isang strawberry farmer. Bago pa man makarating ay nawala ni Soyeon ang kanyang cellphone sa tren, kaya pansamantala niyang hiniram ang telepono ni Sungho. Pagdating niya sa bahay ng kanyang ina ay napansin niyang mayroon pa ring lumang landline phone doon. Kaya sinubukan niyang tawagan ang sarili niyang numero, may sumagot ngunit ang taong nasa kabilang linya ay humihingi ng kapalit na gantimpala bago isauli ang nawawalang telepono. Nalito si Soyeon sa sinasabi nito, kaya agad na naputol ang tawag at hindi na muling matawagan ang numerong iyon. Hindi nagtagal ay may tumawag sa lumang landline. Isang dalagitang nagangalang Yongsuk ang nasa kabilang linya. Sinabi nitong tama ang sinabi ni Soyeon dahil napakasama raw ng kanyang ina. Pagkatapos ay nagtanong ito kung bahay ba ni Sunhee ang kanyang natawagan. Ngunit sinabi ni Soyeon na maling numero iyon kaya agad niyang ibinaba ang tawag. Matapos nito ay dumalaw siya sa ospital kung saan nagpapagamot ang kanyang ina na may brain tumor. Dito rin ipinakita na hindi maganda ang relasyon nilang mag-ina at may malalim na tampuhan sa pagitan nila. Kinabukasan ay nagtungo si Soyeon sa puntod ng kanyang ama at doon niya nakita na ang petsa ng pagkamatay nito ay Nobyembre 27, 1999, eksaktong 20 taon na ang nakalipas. Nang gabing iyon ay muling tumawag si Yongsuk at muling nagtanong kung iyon ba ang bahay ni Sunhee. Muli siyang sinabihan ni Soyeon na maling numero ang kanyang natawagan bago nito ibinaba ang telepono. Pagkaraan ng ilang oras ay napansin ni Soyeon ang isang peklat sa kanyang binti at nang magising siya sa kalagitnaan ng gabi dahil sa isang malakas na ingay ay nakita niyang nahulog mula sa pader ang isang lumang larawan ng kanyang mga magulang. Habang sinusuri niya ito ay natuklasan niya ang isang nakatagong daanan patungo sa basement. Pagpasok niya roon ay may nakita siyang kahon na puno ng mga dokumento, litrato at iba't ibang gamit na pag-aari ni Yongsuk, kabilang na ang ilang materyales na may kaugnayan sa mga ritual. Napansin din niya ang isang larawan ni Yongsuk na may petsang Nobyembre 26, 1999, isang araw bago mamatay ang kanyang ama. Kinabukasan ay ipinakita niya ang litrato kay Sungho at tinanong kung sino ang babaeng iyon. Sinabi ni Sungho na si Yongsuk ay dating nakatira sa bahay at ang kanyang ina na si Kim Sojin ang nagsisilbing tagapag-alaga ng lugar noon. Ngunit hindi na raw niya gaanong maalala ang buong pangyayari dahil matagal na itong nangyari. Habang pauwi naman ay nakita ni Soyeon ang isang karatulan ng bahay ni Sunhee na matatagpuan malapit lamang sa kanilang lugar. Ang totoong nangyayari pala ay si Yongsuk ay nabubuhay noong taong 1999 sa mismong bahay na tinitirhan ni Soyeon noong 2019. At sa hindi maipaliwanag na dahilan ay nagkaroon ng koneksyon ang kanilang mga telepono kahit magkaiba sila ng panahon. Sa pamamagitan ng mga tawag na ito ay nagawa nilang makipag-usap sa isa't isa sa pagitan ng 20 taong agwat. Muling tumawag si Yongsuk isang gabi habang sumisigaw sa takot. Sinasabi niyang susunugin siya ng kanyang ina. Sa taong 1999 ay makikitang pababa ng basement ang kanyang ina habang may kasamang uso. At ang nakakatakot dito ay ang eksenang ito ay nakikita rin ni Soyeon sa taong 2019 na para bang nagaganap ito mismo sa kanyang harapan. Dito nagsimulang maintindihan ni Soyeon na may kakaibang koneksyon sa pagitan ng kanilang dalawang panahon. Pagsapit ng Nobyembre 18 ay muling tumawag si Yongsuk. Sinabi ni Soyeon na natagpuan niya ang kanyang diary at mga litrato. At kahit kakaiba pakinggan ay pakiramdam niya ay pareho silang nasa iisang bahay, ngunit magkaibang taon lamang. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang tao mula sa taong 2019. Sa kabilang banda ay hindi pa rin naniniwala si Yongsuk at inisip niyang isa lamang itong biro o maling tawag. Ngunit bago niya ibaba ang telepono ay sinabi ni Soyeon na may isang eroplano na magka-crash sa airport sa mismong araw na iyon. Habang nangyayari ito ay ipinakita si Yongsuk kasama ang kanyang ina sa bahay. At unti-unti nang lumalabas na may matinding problema sa kalagayan ang pag-iisip ng dalaga. Naipakita rin na dati nang na-confine si Yongsuk sa ospital, bagay na nagpapahiwatig na may problema siya sa kanyang kalusugang pangkaisipan. Ayon naman sa kanyang ina ay malapit na silang umalis sa bahay na iyon at kapag nangyari iyon ay tuluyan na raw siyang gagaling. Ngunit isang araw ay napanood ni Yongsuk sa telebisyon ang balita tungkol sa pagbagsak ng eroplano at dahil eksaktong nangyari ang sinabi ni Soyeon ay naniwala siyang totoo nga ang lahat ng kanyang sinasabi. Sa loob ng sumunod na 3 araw ay halos walang tigil ang kanilang pag-uusap sa telepono. Ibinahagi ni Yongsuk na naniniwala siyang malupit ang kanyang ina dahil hindi siya pinapayagang makisalamuha sa ibang tao at madalas pa siyang ikinukulong sa bahay. Sa kabilang banda naman ay sinabi ni Soyeon na namatay ang kanyang ama 20 taon na ang nakalipas dahil sa isang aksidente sa sunog at para sa kanya ay kasalanan iyon ng kanyang ina dahil nakalimutan nitong patayin ang gas stove. Dahil pareho silang may sama ng loob sa kanilang mga ina ay mas lalo silang naging malapit sa isa't isa. Pagkatapos nito ay lumipat tayo sa taong 1999 kung saan dumating sina Batang Soyeon kasama ang kanyang mga magulang upang bilhin ang bahay na kasalukuyang tinitirhan ni Yongsuk. Mura nila itong nakuha at nalaman nilang dati itong ginagamit ng isang relihiyosong misyonero na naglalakbay sa iba't ibang lugar upang ipalaganap ang kanyang paniniwala
8 taong gulang pa lamang noon si Soyeon. Habang pinagmamasdan ni Young-suk ang pamilya ay nagtaka siya at lihim na ginamit ang telepono upang tumawag. Sa kabilang linya ay narinig ni Soyeon ang sarili niyang boses noong bata pa siya, kasama ang boses ng kanyang ama, dahilan upang hindi niya mapigilang maging emosyonal. Matapos nito ay nangako siya kay Young-suk na gagawin niya ang lahat upang mailigtas ang kanyang ama. Pagsapit ng Nobyembre 27, 1999 ay palihim na umalis si Young-suk sa kanilang bahay at nagtungo sa lungsod kung saan nakatira noon ang batang si Soyeon kasama ang kanyang pamilya. Alam niyang magkakaroon ng pagsabog dahil sa tumatagas na coking gas na siyang magiging sanhi ng pagkamatay ng ama ni Soyeon. Kaya bago pa mangyari ang trahedya, ay tahimik niyang pinatay ang pinanggagalingan ng gas. Sa mismong sandaling iyon ay biglang bumalik sa kanya ang nawalang cellphone at nawala ang peklat sa kanyang binti. Sa taong 2019 ay biglang nag-iba ang paligid ni Soyeon, nagbago ang itsura ng bahay. Humaba ang kanyang buhok. Sa bagong realidad na ito ay buhay pa ang kanyang ama at nagkaroon ng panibagong kasaysayan ang kanilang pamilya. Makalipas ang 20 taon ay muling nakita ni Soyeon ang kanyang ama na buhay at maayos, isang napaka-emosyonal na sandali dahil napakalapit nila sa isa't isa noong siya ay bata pa. Ipinakita rin sa eksenang ito kung paano gumagana ang pagbabago ng oras. Habang gumuguhit si Young-suk ng larawan ng kamay sa dingding noong 1999 ay agad itong lumitaw sa parehong lugar noong 2019. Malinaw na ipinapakita nito na ang nakaraan at kasalukuyan ay sabay na umiiral at anumang gawin sa nakaraan ay agad na nagbabago sa hinaharap. Sa bagong timeline ay masaya na si Soyeon dahil kumpleto muli ang kanyang pamilya. Ngunit si Young-suk ay hindi pa rin nakakalaya sa sarili niyang problema dahil patuloy pa rin siyang isinasailalim ng kanyang ina sa mga ritual. Sa isa sa mga seremonyang ito ay nakakita ang kanyang ina ng mga imahe mula sa hinaharap at labis itong ikinabahala. Kinabukasan ay nagsaliksik si Soyeon tungkol sa kasaysayan ng bahay gamit ang internet. Doon niya natuklasan ang isang nakakagulat na impormasyon. Nalaman niyang pinatay ng kanyang ina si Young-suk at kalaunan ay inaresto ito ng mga pulis. Lumabas na sinusubukan ng kanyang ina na gamutin ang kanyang sakit sa pag-iisip gamit ang black magic. Ngunit nang mabigo ang lahat ay siya mismo ang nagtangkang pumatay sa kanyang anak. Dahil sa takot ay agad itong sinabi ni Soyeon kay Young-suk. Nang marinig ito ay naglagay ng unan si Young-suk sa kanyang higaan at nagkunwaring siya. Hindi nagtagal ay dumating ang kanyang ina na may dalang kutsilyo at sinubukang patayin siya. Ngunit biglang sumulpot si Young-suk sa likuran niya at tinanong kung bakit gusto siyang patayin. Sumagot ang kanyang ina na mapanganib ang kanyang magiging kinabukasan at maraming tao ang mamamatay dahil sa kanya. Ngunit sawa na si Young-suk sa lahat ng takot at paniniwalang ipinipilit sa kanya ng kanyang ina. Kaya sa pagkakataong iyon ay lumaban siya. Ginamit niya ang parehong kutsilyong ipangtutumba sana sa kanya at tuluyang pinatay ang kanyang ina. Dahil sa realidad na ito ay hindi namatay si Young-suk at patuloy siyang nabubuhay hanggang sa taong 2019. Dahil sa unang pagkakataon ay tunay na siyang malaya, sinimulan niyang gawin ang lahat ng bagay na dati ay ipinagbabawal sa kanya. Malaya siyang gumala kung saan niya gusto. Bumili ng mga bagong damit at nag-enjoy sa buhay na dati ay hindi niya naranasan. Samantala sa taong 2019 ay dumalaw ang matandang si Sung-ho sa bahay ni Soyeon dala ang sariwang mga strawberry. Mapapansin din ang Christmas tree sa loob ng bahay na nagpapahiwatig na panahon na ng Pasko habang kumakain si So. Iyon ang strawberry ay natalsikan ng katas ang kanyang suot na sweater. Kasabay nito sa taong 1999 ay dumating din si Sung-ho sa bahay ni Young-suk dala rin ang mga strawberry. Ngunit habang nasa loob siya ng bahay, ay may natuklasan siyang isang bagay na labis na ikinagulat niya. Nakita niya ang mga bahagi ng katawan ng ina ni Young-suk na nakatago sa loob ng plastic. Dahil sa sobrang takot ay napasigaw siya at lumapit si Young-suk. Nang makita niya na nabuking siya sa nagawa niyang krimen ay nagalit ito kay Sung-ho. Kaya tumawag sa pulisya si Sung-ho ngunit imbes sa pulisya ito kumonekta ay direktang napunta ito kay Soyeon sa taong 2019. Lumalabas na anumang numerong ideal gamit ang teleponong iyon ay otomatikong nakakonekta sa kanya. Agad na nakilala ni Soyeon ang boses ni Sung-ho sa kabilang linya. Ngunit bago pa sila makapag-usap ng maayos ay pinatay ni Young-suk si Sung-ho dahil natuklasan na nito ang kanyang lihim. At sa mismong sandaling namatay siya ay muling nagbago ang kasalukuyang realidad. Biglang nawala ang mansa ng strawberry juice sa suot ni Soyeon. Isang senyales na may panibagong pagbabago na naman. Dali-dali siyang nagsiyasat at natuklasang nagsara ang strawberry farm ni Sung-ho 20 taon na ang nakalipas. Dahil sa pagkabigla ay nagtungo si Soyeon sa himpilan ng pulisya upang alamin ang buong katotohanan. Doon ay nakausap niya ang isang pulis na nagtaka kung bakit interesado siya sa isang lalaking matagal ng patay. Inilabas nito ang lumang tala mula noong 1999 na naglalaman ng mahahalagang detalye tungkol sa kaso. Ayon sa record ay pinatay si Sung-ho at ang kanyang ina ng isang serial killer na nagngangalang Young-suk. At dahil dito ay nahatulan ito ng habang buhay na pagkakakulong. Upang mas maintindihan ang nangyari ay nakipagkita si Soyeon kay Son-hee,
isa sa mga taong may kaugnayan sa nakaraan ni Yong-suk. Ikinuwento nito na noong bata pa sila ay minsan niya itong napaglaruan bilang biro. Ngunit naging napakasama ng naging kapalit nito. Ipinakita pa niya ang kanyang sunog na hita at sinabi niyang kung hindi siya nakaligtas noon ay maaaring hindi na siya buhay ngayon. Kasabay nito ay ipinakita rin ang isang eksena noong 1999 kung saan bumisita ang ina ni Yong-suk kay Son-hee. Sinusuri ng ina ni Yong-suk ang paa ng batang Son-hee na natamo niya sa sunog na kagagawa ni Yong-suk. Samantala noong 1999 ay nagsimulang mag-imbestiga ang pulis na si Kim kasama ang kanyang nakatataas tungkol sa pagkawala ni Sung-ho. Nagtungo sila sa bahay ni Yong-suk upang magtanong. Nagpanggap naman itong walang alam at kunwari ay hindi niya kilala ang nawawalang lalaki. Ngunit napansin ng pulis ang mga kahon ng strawberry sa loob ng bahay at doon unang nagsimulang mabuo ang kanyang pagdududa. Pagkaraan nito ay tumawag si Yong-suk kay So-yeon at diretsahan siyang kinumpronta. Sinabi ni So-yeon na ayon sa kasaysayan ay habang buhay siyang makukulong dahil sa mga pagpatay na ginawa niya. Nagulat si Yong-suk nang marinig iyon dahil kakapatay pa lamang niya sa kanyang ina at nais niyang maiwasan ang kapalarang iyon. Kaya hiniling niya kay So-yeon na magsaliksik pa at hanapan siya ng paraan upang makaligtas sa pagkakaaresto. Ngunit tumanggi si So-yeon dahil ayaw niyang tulungan ang isang mamamatay tao. Dahil dito ay nagsimulang magkimkim ng galit si Yong-suk. Para sa kanya ay iniligtas niya ang ama ni So-yeon, ngunit hindi man lamang nito kayang suklian ang pabor na iyon. Habang nagpapatuloy ang investigasyon ay natuklasan ng pulis sa mga record na may diagnosis si Yong-suk ng antisocial personality disorder at borderline personality disorder. Isang impormasyong lalong nagpatibay sa kanilang hinala tungkol sa kanyang mapanganib na ugali. Bumalik tayo sa taong 1999 kung saan dumating muli sa bahay ang batang si So-yeon kasama ang kanyang ama. Naghihintay sila sa opisina ng rehistro para sa pinal na proseso ng pagbili ng bahay mula sa ina ni Yong-suk. Ngunit dahil napatay na ni Yong-suk ang kanyang ina ay hindi na ito makakadalo sa kasunduan at wala ring kaalam-alam si Yong-suk na iyon mismo ang araw na dapat maisara ang bentahan. Nang malaman niya ang lahat ay nakita niya itong perpektong pagkakataon para makapaghiganti at sa pagkakataong ito ay ginawa niya ang pinakamasamang bagay na maaari niyang gawin. Sa harap mismo ng batang si So-yeon ay pinatay niya ang ama nito. Kasabay ng pangyayaring iyon noong 2019 ay nagtuturo ang ama ni So-yeon sa kanya kung paano magmaneho, ngunit biglang nagsimulang magbago muli ang realidad. At sa isang iglap ay nawala ang kanyang ama na para bang hindi na ito kailanman nabuhay sa panahon na iyon. Sa kasalukuyan, nagmamadaling bumalik si So-yeon sa bahay. Pagdating niya roon, nadatnan niya itong wasak at tila pinabayaan na sa loob ng mahabang panahon. Sa sahig, may nakasulat gamit ang dugo ang mga salitang, "So-yeon, sagutin mo ang tawag." Hindi nagtagal, tumunog nga ang telepono. Hindi na siya nagdalawang isip at agad niya itong sinagot. Sa kabilang linya, nilalaro ni Yong-suk ang isip ni So-yeon habang ipinagmamalaki kung paano niya pinatay ang ama nito. Dahil dito, halos sumabog sa galit si So-yeon at nagbantang papatayin siya. Ngunit alam ni Yong-suk na wala siyang magagawa dahil kahit hindi siya maabot ni So-yeon, nakatali naman sa isang upuan ang batang bersyon nito. Dahil doon, malinaw na si Yong-suk ang may kontrol sa sitwasyon. Sinabi ni Yong-suk na mayroon lamang isang oras si So-yeon upang malaman kung paano siya mahuhuli ng mga pulis. Kapag nabigo siya, pati ang kanyang ina ay sasaktan din nito. May naisip na paraan si So-yeon upang baliktarin ang sitwasyon at tuluyang mapuksa si Yong-suk. Plano niyang papuntahin ito sa isang lugar kung saan alam niyang magkakaroon ng aksidente upang doon ito mamatay at mabago ang kasalukuyan. Sinabihan niya si Yong-suk na pumunta sa isang gusaling sasabog dahil sa gas leak. Sinabi rin niyang doon matatagpuan ang lalaking makakadiskubre sa kutsilyong may mga dugo ang fingerprint nito. Habang hinihintay ni So-yeon ang mangyayari sa pamamagitan ng telepono, nakaligtas na naman si Yong-suk dahil nakalabas ito ng gusali bago pa man sumabog ang lugar. Galit na galit si Yong-suk nang muli siyang tumawag kay So-yeon. Bilang ganti, habang magkausap sila sa telepono, binuhusan niya ng kumukulong tubig ang batang si So-yeon. Kasabay nito, nagsimulang lumitaw ang parehong paso sa katawan ng kasalukuyang si So-yeon. Hindi pa doon nagtapos ang pagpapahirap ni Yong-suk. Pinarinig pa niya kay So-yeon ang voice message na iniwan ng kanyang ina para sa kanyang ama kung saan sinabi nitong papunta na siya sa kanilang kinaroroonan. Pagkatapos ay lalo pa niyang sinaktan ang damdamin ni So-yeon nang sabihin niyang ito mismo ang tunay na dahilan kung bakit namatay ang kanyang ama. Ipinaliwanag niyang bago umalis ng bahay ang kanyang ina noong araw na iyon, pinatay nito ang gas. Ngunit si So-yeon ang muling nagbukas nito sa maling akalang isinasara niya ito. Dahil sa pagkakamaling iyon, nangyari ang pagsabog na ikinamatay ng kanyang ama. Sa kasalukuyan, wala nang ibang magawa si So-yeon kundi hanapin ang impormasyong kailangan niya. Kaya palihim siyang pumasok sa istasyon ng pulis upang kunin ang file ni Yong-suk. Nang mabuksan niya ang notebook ng investigador, nalaman niya kung paano tuluyang nahuli si Yong-suk. Agad niyang ipinaalam ang impormasyong iyon sa nakaraan upang maituro si Yong-suk sa tamang lugar. Doon, nadatnan ni Yong-suk ang lalaking nakakita sa kutsilyong may mga fingerprint niya, ang kutsilyong inakala niyang naitapon na niya. Upang walang matirang saksi, pinatay rin niya ang lalaki gamit ang mismong kutsilyo. Kaagad na naglaho ang impormasyong iyon sa notebook, ngunit may bagong detalye namang lumitaw.
Nakasaad na naghahanap ang ina ni Soyon sa lokal na istasyon ng pulis. Habang binabasa iyon ni Soyon, para siyang nanonood ng mga pangyayari sa nakaraan. Nang malaman ng pulis ang address kung saan dapat pupunta ang mag-ama, nagpa siya itong samahan ang ina ni Soyon. Makalipas ang ilang sandali, biglang naglaho sa notebook ang lahat ng tala tungkol kay Yong-suk. Kasabay nito, nagsimulang magbago muli ang anyo ng bahay. Agad na tumakbo palabas si Soyon, ngunit habang naglalakad siya, ay patuloy niyang binabasa ang notebook. Nakasaad doon na dumating na sa bahay ni Yong-suk ang kanyang ina at ang pulis upang hanapin siya at ang kanyang ama. Nang tanungin nila si Yong-suk, nagsinungaling ito at sinabing matagal nang umalis ang mag-ama. Ngunit napansin ng ina ni Soyon ang hairbow ng kanyang anak. Dahil dito, hiniling nilang masiyasat ang ikalawang palapag ng bahay, ngunit wala silang natagpuang kahina-hinala. Samantala, sa kasalukuyan, bumalik si Soyon sa loob ng bahay. Doon niya natuklasang naging matagumpay si Yong-suk bilang isang kilabot na serial killer sa loob ng maraming taon. Bumaba siya sa silid na una niyang natagpuan sa simula ng pelikula at doon niya muling nakita ang telepono. Sa nakaraan naman, naisip ng ina ni Soyon na tawagan ang cellphone ng kanyang asawa upang matiyak kung naroon nga ito. Ginamit niya ang telepono ni Yong-suk para tumawag. Ngunit sa halip na ang kanyang asawa ang sumagot, ang nakausap niya ay ang anak niyang nasa hinaharap. Agad siyang sumigaw at pinayuhan si Soyon na umalis kaagad sa bahay. Kasabay nito, hinampas ni Yong-suk sa ulo ang kasalukuyang si Soyon dahilan upang maputol ang tawag. Sa nakaraan, walang awang pinatay ni Yong-suk ang pulis sa harap mismo ng ina ni Soyon, pagkatapos ay hiniling nitong ibigay sa kanya ang telepono. Habang kinukutya ng matandang Yong-suk si Soyon sa kasalukuyan, tumawag naman ang batang Yong-suk gamit ang telepono. Nag-agawan ang dalawa sa telepono hanggang sa tuluyang mapatumba ni Soyon si Yong-suk at maagaw niya ito. Kasunod nito ay nagsimula ang sabayang habulan sa nakaraan at sa kasalukuyan. Sa parehong panahon, hinahabol ni Yong-suk sina Soyon at ang kanyang ina. Pareho silang nagtago sa iisang silid sa kani-kanilang panahon habang paulit-ulit na hinahampas ni Yong-suk ang pintuan upang makapasok. Biglang tumunog ang telepono. Ang tumatawag ay ang ina ni Soyon na sinusubukang humingi ng tulong sa pulisya. Ngunit ang nakausap niya ay ang anak niyang nasa hinaharap na nagsabing huminahon siya at humanap agad ng anumang maaaring ipangtanggol sa sarili. Nakakita ang kanyang ina ng fire extinguisher. Tinanggal niya ang safety pin nito at tahimik na naghintay sa pagbukas ng pinto. Ngunit nakaisip ng masamang paraan ang batang si Yong-suk upang palabasin siya. Inilapit nito ang batang si Soyon sa harap ng pinto habang umiiyak at humihingi ng tulong. Nang lumabas ang ina ni Soyon, agad siyang sinugod ni Yong-suk gamit ang kutsilyo. Kasabay nito, sa kasalukuyan, unti-unti nang nakapasok ang matandang Yong-suk sa silid kung saan nagtatago si Soyon. Bago pa masaksak ang kanyang ina sa nakaraan, mabilis nitong nahawakan ang talim ng kutsilyo at nakipagbuno kay Yong-suk upang maagaw ito. Sa kasalukuyan, nakita ni Soyon ang mga dugong lumilitaw sa dingding habang nagpapatuloy ang laban sa nakaraan. Ilang sandali pa, tuluyan nang nakapasok si Yong-suk sa silid. Ngunit bago siya makasugod sa batang si Soyon, sinunggaban siya ng ina nito. Nagkabalyahan silang dalawa hanggang sa pareho silang mahulog mula sa rehas ng ikalawang palapag. Sa mismong sandaling iyon, naglaho ang matandang bersyon ni Yong-suk sa kasalukuyan. Naiwan si Soyon na mag-isa sa abandonadong bahay. Pagkaraan ng lahat ng nangyari, nagtungo si Soyon sa sementeryo, naniniwalang namatay na rin ang kanyang ina. Ngunit maya-maya lamang, bigla itong lumitaw sa kanyang harapan. Nakangiti itong lumapit at tinanong siya kung bakit siya umiiyak. Labis ang saya ni Soyon nang makitang buhay pa ang kanyang ina. Sa wakas, napagtanto niyang napakahalaga nito sa kanyang buhay at tunay niya itong minamahal. Shout out at salamat sa lahat ng nagko-comment at sumusuporta sa channel. Ito ang ilan sa mga active viewers natin.